kumikislap ang mga Christmas lights sa Doha. Si Luis, nurse sa St. Luke's Hospital, ay tapos na sa kanyang shift at naglalakad sa labas ng apartment para huminga ng sariling hangin. Iniisip niya si Marco sa Pilipinas, ang lalaki na minamahal niya pero may problema sa bisyo at pagkontrol sa sarili. Payapa ang kanyang apartment na may maliit na Christmas tree at kumikislap na ilaw. Para sa sandaling iyon, parang normal at maayos ang mundo. Pero alam niya sa puso niya, may masamang bagay naghihintay. Dito nalaman ni Luis na ang kanyang boyfriend ay gumagamit na pala ng shabu. Sila ni Marco at Luis ay nagkainitan sa kanilang mensahe na nauwi sa mga mura at away sa kanilang Instagram. Ang kanyang boyfriend ay wala talagang pakialam at tumutuloy na bumebenta ng illegal na droga. Dito na naiyak si Luis dahil ang boyfriend niya ay nalulong sa droga. Dumaan ang 2 araw, nag-ayos na si Luis ng kanyang maleta para sa bakasyon sa Manila. Kumikislap na rin ang skyline ng Doha, pero hindi ito ang alintana ang sakit ng kanyang puso. Maingat niyang nilagay ang kanyang mga damit, kanyang litrato at kanyang mga passport. Kahit malayo sa bahay, dala niya ang mga piraso ng aliw. Mapag ang eroplano sa runway ng Manila. Sariwa at mainit ang hangin sa labas ng terminal. Masigla ang naiya, maraming tao, at ang mga announcements sa palaging umalingaw-ngaw. May tahimik na sulok sa puso ni Luis para sa kapayapaan, pamilya at pagkakataong magsimula muli. Hindi binura ang distansya, ang pagmamahal, sakit o responsibilidad, pero binigay nito sa kanya ang pagkakataon na huminga at protektahan ang sarili. Pero pag uwi ni Luis, nakita ang kanyang BF ay nagsasyabu at umiinom ng alak, at doon ang nagsimula ang domestic violence. Binitbit ni Marco si Luis sa kwarto at doon na pala niya ginawa ang kanyang mga masamang balak.
Ang pag-alis ay hindi pagkatalo. Ito ay ang pagtuklas muli sa sarili. Si Marco naging abusado sa kanyang girlfriend dahil ito ay nalulong sa droga. Sa kabila ng tensyon kay Marco at sa sarili niyang stress, pinili ni Luis na huwag pansinin ang escalating conflict. Imbes na pumunta sa pulisya, nagpunta siya sa bar para magpansamantalang makalimot. Minom si Luis ng ilang bote ng Red Horse. Habang siya ay tumatagal, lalong mas lumakas ang emosyon at hindi niya malaya ng oras. Paglabas niya sa bar, nagdesisyon siyang maneho pabalik sa bahay. At doon na may masamang nangyari sa kanya. Mabilis ang takbo ng kanyang kotse, naantok siya at nagkamaling galaw at bumangga siya sa puno. Agad na dumating ang ambulansya. Sugatan si Luis at dinala sa Philippine General Hospital sa emergency room. Si Marco nakatanggap ng tawag mula sa mga kaibigan niya. Pumunta agad siya sa ospital. Ang puso niya ay puno ng paghihinayang at mga takot. Tonight I'll be the happiest girl in the world. You'll see like it never happened. I can't stop the tears if I want to. I can't stop the tears if I want to. I can't stop the tears if I want to. But tonight I'll be the happiest girl in the world. You'll see Mr. Marco, like it never I'm very sorry. Ang girlfriend niyo ay nakaranas ng multiple shared trauma, injury sa ulo, nasugatan na rin ang coronary artery at ang right atrium dahil sa ng rebar sa aksidente. Ginawa na namin ang lahat. Nakatingin si Marco sa tahimikan ng Trauma Bay habang unti-unting naunawa ng bigat ang decision at pagkakulang sa relasyon. Nung pauwi pa na sana siya, may isang pulis na nagpakita. Dumating ang Philippine National Police sa labas ng Trauma Bay. May dala silang warrant of arrest para kay Marco Ibanez. Inaresto si Marco dahil sa kasong Republic Act 9165, ang Dangerous Drugs Act, Republic Act 9262, Abuse Against Women and Children, and Republic Act 10591 for illegal possession of firearms. But tonight I'll be the happiest girl. This court challenges the people of the Philippines versus Marco Ibanez, accused of 4 counts of alleged use of methamphetamine in violation of Republic Act 9165, Dangerous Drugs Act, and Republic Act 9262, Abuse Against Women and Children, in which he physically abused Kate Louise Cruz, including Republic Act 1051 for the illegal possession of firearms, in which he used it against Kate Louise. Case number. This court had overheard Marco Ibanez pleading not guilty last December 2005. As per the evidence presented by the jury, witnesses, and plaintiff here in the Supreme Court of the Philippines, he is hereby declared the accused Marco Ibanez guilty without reasonable doubt for the charges mentioned a while ago and is subjected to reclusion perpetua without parole, given this 13th of December in the year 2025 at the Supreme Court of the Philippines in Manila. Furthermore, this is final, signed by yours
Truly, Dr. Fidel Julius. This court has been adjourned. Lahat ng naganap, may isang malinaw na aral. Walang siluman ang dapat magtiis sa pananakit o bisyo ng ng tao. Kung may mali, may batas na gagawa ng karunungan. Huwag mong hintayin na maging huli sa bago kumilos.